Dominant Protector. Credit to the author. 4,301-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naunawaan kaagad ni Terence at Minerva. Pagkatapos makahanap ng pwesto, kinuha nila ang mga token na nakuha nila mula sa Laughing Road Teleportation Formation at ipinasok ang mga ito sa slot ng card. Matagumpay na na-activate ang teleportation formation, at nang muling imulat ng dalawa ang kanilang mga mata, bumalik sila sa Genduan City. Lumipas ang kalahating buwan, at ang kasalukuyang eksena sa lungsod ng Genduan ay mas masikip kaysa dati. Hindi lang nabawasan ang mga tao, lalo pang naging siksikan. Nagkatinginan sina Terence at Minerva nang walang magawa. Ito ay kasing ingay ng isang palengke, at ang mga taong ito ay pawang malalakas na masters sa labas. Ngayon, naglalakad sila na parang mga aso. Talagang hindi nakapagsalita ang sitwasyong ito, ngunit ipinakita rin ito kung gaano kaakit-akit ang kagubatan ng Laughing. Gayunpaman, mali si Terence sa puntong ito. Sa oras na ito, 10 araw na lang ang natitira bago bumalik ang miasma. Huli na para tuklasin ang kagubatan ng Laughing. Parami ng parami ang nagtipon dito, hindi para sa kagubatan ng Laughing, ngunit para sa isa pang mas mahalaga at kapana-panabik na kaganapan. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Terence. Gusto lang niyang tingnan ang sitwasyon sa pantalan. Hindi pa nakasakay ang barkong na-book niya, pero baka may iba pang ruta. Mas mabuting maghanda. Gayunpaman, nang dumating sina Terence at Minerva sa pantalan, nagulat sila nang makitang mahigpit na binabantayan ang lugar. Walang pinayagang pumasok o lumabas. Ang buong pantalan ay nasa ilalim ng batas militar. Anong nangyayari? Hindi naiwasang magtaka ni Terence, wala pang ganito karaming mga bantay dito noon, at walang mga paghihigpit. Little brother, taga-ibang lugar ka ba? Tiningnan ng nasa katanghaliang gulang na boatman sina Terence at Terence, parang nagtatrabaho sila sa pantalan, ngunit hindi sila makapasok ngayong pinalaya sila. Oo. Tiyo, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyayari? Mabilis na tanong ni Terence. Hey, ano pa kaya? Pumupunta dito ang Morningstar Golden Class Practitioner Institution ng East Continent para mag-recruit ng mga estudyante. Ganito naman palagi dati, para maiwasan ang pagkukumpulan ng ibang tao pagkatapos marinig ang balita, kaya nakaharang ang pantalan, the middle-aged man said, pouting. Nakikita ko. Tumango si Terence. Narinig niya na may isang yellow class na paaralan sa East Continent na nagre-recruit ng mga estudyante bago siya pumunta sa kagubatan ng Laughing, at hindi niya inaasahan na makikita niya ito dito. Kung tutuusin, kumalat na ang balita, at dumating na ang mga dapat pumunta. Ang pagsil ng pantalan sa oras na ito ay simpleng pagtanggal ng pantalon at pag-utot. Wala akong magawa, at nakatayo lang dito at uminom ng hanging northwest. Nakakainis talaga. Nagmura sa galit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Walang saysay iyan. Kahit na natatakot siyang makaakit ng napakaraming tao, maaari na lang niyang pinayagan ang mga tao na umalis at hindi pumasok. Bakit niya tatataken ang buong pantalan? At malaki iyon. Nagulat na sabi ni Terence. Sinong nagsabing hindi? The middle-aged man shook his head helplessly. Natatakot sila na ang balita ay magiging mas malaki at malaki. Kung napakaraming tao ang darating at hadlangan ang pantalan, madali itong gumawa ng problema. Kaya, hinarang nila silang lahat. Bakit ang mga malalaking pag-shot ay nagmamalasakit sa mga saloobin sa amin ng maliliit na tao? Nagkatinginan sina Terence at Minerva nang walang magawa. Hindi sila makaalis kahit na gusto nila ngayon. Marahil ay kinailangan nilang maghintay hanggang sa umalis ang mga Morning Stars ng East Continent na Academy bago muling buksan ang pantalan. Imposibleng umalis bago iyon. Walang kwenta ang pananatili sa pantalan, kaya kinailangan ni Terence at Minerva na sundan ang mga tao pabalik sa Genduan City. Ngayong nakabalik na sila, kinaladkad ni Terence si Minerva kasama niya. Matapos maglakad ng isang ikot kasama ang napakaraming tao, sa wakas ay nakarating sila sa plaza ng Zinduan. Si Terence at Bubay ay nakapunta na sa lugar na ito dati.
Maraming tao ang bumubuo ng mga team dito para mag-recruit ng mga tao, at dito nila nakilala si Guo Deng Tao. Noon lamang sila bumuo ng isang koponan kasama si Bubay at pumasok sa kagubatan ng Lofeng, at nakuha nila ang lahat ng mga nadagdag pagkatapos noon. Ang bilang ng mga taong natipon sa plaza ng Zinduan ay mas marami kaysa dati, at tinansya ni Terence na mayroong hindi bababa sa ilang libong tao. May mga practitioner pa rin na dumarating, at parang ilang oras na lang bago umabot sa 5 digit, o higit pa. Gayunpaman, kahit na maraming tao ngayon, ang pagkakasunod-sunod sa eksena ay mas mahusay kaysa sa dati. At least, walang sumisigaw ng malakas para bumuo ng mga team at mag-recruit ng mga tao. Hindi na sila sumisigaw ng malakas. Magkausap man sila, sadyang hinaan nila ang boses. Ang lahat ng mga magsasaka ay kusang nakaupo sa mga hilera sa lupa, paminsan-minsan ay tumangala na parang may hinihintay. Sa pag-asa, sa harap ng karamihan, sa gitna ng Zinduan Square, mayroong isang malaking bakod na hinati ang Zinduan Square sa 2 mundo. Ang isang mundo ay nasa labas ng bakod, at ang isa naman ay nasa loob ng bakod. Kung ikukumpara sa masikip na eksena sa labas ng bakod, mas walang laman ang loob ng bakod. May isang pansamantalang itinayong mataas na plataporma na may mahabang hanay ng mga mesa at upuan. Sa sandaling ito, marami ng tao ang nakaupo sa entablado. Mayroong hindi bababa sa 30 tao, ngunit kahit na, mayroon pa ring mga bakanting upuan. Ito ay hindi alam kung sila ay nakalaan para sa mga tao o mayroon ng mga karagdagang upuan. Sa ganitong sitwasyon, ang mga taong maaaring maupo sa mataas na plataporma ay dapat na mula sa maalamat na East Continent's Morningstar Yellow Rank Cultivation College. Bukod dito, dahil pumunta sila dito upang mag-recruit ng mga estudyante, kung ang lahat ay mangyayari tulad ng inaasahan, ang mga taong nakaupo doon ay malamang na mga tao tulad ng Chancellor ng Academy. Maaaring may mga taong mas mataas ang katayuan, gaya ng Vice Principal ng Academy. Gayunpaman, walang alam si Terence tungkol sa Golden Class na Morningstar School noon, at kamakailan lang ay narinig niya ang tungkol sa East Continent. Siyempre, wala siyang kakilala sa mga tao sa entablado, pero masasabi niya man lang na wala sa kanila ang mga ordinaryong tao. Sa pag-iisip noong unang dumating si Terence sa Sky Class Island at lumahok sa newbie test, natakot siya ng walang kabuluhan sa 3 matatandang nagbabantay sa likod ng bundok hall na manghapa nga siya. Upang maging isang elder ng isa sa 3 pavilion ng North Island, ang isa ay kailangang nasa orihinal na antas man lang. Si Terence naman ay nasa early foundation level pa lang, kaya normal lang na matakot siya sa aura ng iba. Pero ngayon, iba na. Si Terence ay isang master na ganap na nakalusot sa Golden Core Stage. Wala siyang anumang paggalang sa mga normal na bagong dating na Soul Stage Masters sa lahat. May mga tunay na bagong Soul Stage Masters na namatay sa ilalim ng mga kamay nila ni Minerva. 4,302. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang mga tao sa entablado at naramdaman ang kanilang hindi natatagong aura, naramdaman ni Terence ang parehong pakiramdam na naramdaman niya sa likod ng bundok hall. Sa 30 higit sa mga tao sa entablado, ang orihinal na yugto ng sanggol ay ang pinakamababang antas ng pag-iral. Sa kanila, maraming eksperto sa profound na mas mataas sa orihinal na yugto ng sanggol. Ang mga taong ito ay mula sa parehong academy, at ang East Continent ay kilala bilang ang pinakamatibay na pag-iral sa Sky Class Island. Ito ay talagang isang karapat-dapat na reputasyon, na may mga nakatagong dragon at nakayukong mga tigre. Mahigit 1 taon na si Terence sa Sky Class Island, at nakita niya ang kanyang patas na bahagi ng Super Masters, ngunit kumpara sa mga Profound Masters na ito sa entablado, may gap pa rin. Sa lahat ng taong makakausap niya, may hindi hihigit sa 2.5 tao na may kukumpara sa kanila, o mas partikular, madaig sila. Isa sa kanila ay si Terius. Bagamat ang kanyang lakas ay nasa tuktok lamang ng advanced na yugto ng Nascent Soul Realm, siya ay isang kakaibang katulad niya na madaling pumatay ng mga tao sa isang mas mataas na kaharian. Kagagaling lang niya mula sa kanyang mga pinsala, ngunit nagawa niyang talunin si Nantian Aurora, na nasa maagang yugto ng Profound Realm, sa isang galaw. Hindi ito normal. Kahit na sa mga masters ng Profound Realm, siya ay dapat na isang napakalakas na pag-iral. Ang isa pa ay ang Pavilion Master, si Truett.
Isa siya sa mga nangungunang pinuno ng 3 pavilion ng North Island. Hindi pa siya nakikita ni Terence na lumaban noon, hindi man lang nagpahayag ng kanyang aura, ngunit ang intuition ni Terence ay nagsabi sa kanya na si Truett ay isa sa pinakamahusay kahit na siya ay nasa entablado. Tulad ng para sa iba pang kalahati, ito ay ang sumpay na bagay na itinatago niya sa espasyo ng Jade. Hindi pa nakita ni Terence ang lakas ng taong ito, ngunit siya ay isang nangungunang elder ng Spirit Beast Clan kung tutuusin. Isa rin siyang haligi ng angka ng espiritong hayop. Sa kanyang tuktok, hindi siya dapat maging mas mahina kaysa sa mga taong ito. Kung kahit siya ay hindi makalaban sa kanya, ang espiritu ng hayop na clan ay nalipol na ng mga puwersa ng tao noon pa man. Gayunpaman, ang demonyong bagay ay isa lamang sirang primordial spirit ngayon, kaya kahit gaano pa siya kalakas noon, maaari lamang siyang ituring na kalahating primordial spirit ngayon. Maliban sa 2.5 ito, walang ibang taong kilala ni Terence na maihahambing sa mga Profound Masters na ito. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang Profound Master, kahit nasa gitnang isla, ay isang nangungunang master, hindi karaniwan. At ngayon, sa mataas na platform, mayroong hindi bababa sa 7 Profound Masters. Hindi ito ang pinaka-exaggerated na bahagi. Ang talagang nagpalundag sa mga mata ni Terence ay ang 3 taong nakaupo sa gitna. Ang kanilang mga aura ay mas malakas kaysa sa lahat ng Profound Masters. Sa madaling salita, ang 3 taong ito ay nasa itaas ng mahiwagang yugto ng Ascension. Kung tungkol sa kung anong kaharian ang nasa itaas ng mahiwagang yugto ng Ascension, hindi pa ito narinig ni Terence. Nagulat si Terence. Hindi nakakagulat na maraming tao ang gustong pumunta sa East Continent upang mapili ng Golden Class na Morning Star School na ito. Ang isang master sa itaas ng Profound ay isang buhay na signboard. Nagkatinginan sina Terence at Minerva. Hindi sila makamove forward at nakasunod lang sa rules ng crowd at umupo sa likod ng crowd. Wala na rin namang mapupuntahan, kaya maaari na rin silang sumali sa kasiyahan at makinig sa mga talakayan sa kanilang paligid. Naging eye-opener din ito. Talagang personal na pumunta dito si Principal Davis Ling ngayong taon. Gaya ng inaasahan, bulalas ng isang lalaking nakadilaw na sombrero sa unahan ng makaupo ang dalawa. Imposible naman yun, di ba? Kahit gaano pa siya kahalaga sa recruitment na ito, bilang principal ng academy, hindi siya makakagawa ng personal move, di ba? Nagkamali ka ba? May nagtanong agad. Misjudged. Sa tingin mo ba bulag ako? Sa tingin mo ba magbubuga ako ng kalokohan tungkol dito? Tingnan mo ang matanda na nakasuot ng puting damit sa gitna. Siya ang Dean Davis Ling. May katiyakang sabi ng lalaking nakadilaw na sombrero. Tumingin si Terence sa matanda nang walang sinasabi. Ang matanda ay isa sa 3 taong binibigyang pansin niya, ang isa na nasa itaas ng Profound. Sok, he does look like one, but he could also be the vice principal or something. Nabalitaan ko na ang vice principal ng isang Morning Star Yellow Rank Practitioner School ay isang halimaw na may hindi kapani-pani, walang lakas, hindi gaanong mahina kaysa sa mismong principal. Hindi pa rin naniniwala ang iba. Wala kayong alam. Walang duda na ang nasa gitna ay si Principal Davis. Tungkol naman sa vice principal na iyong nabanggit, nakikita mo ba ang 2 taong nakaupo sa tabi niya? Iyon ang vice principal. Naiinis na sabi ng man in the yellow hat. Ang 2 deputy din na tinutukoy niya ay ang 2 pang super expert na nasa itaas ng Profound, maliban sa matandang nasa gitna. Tumango si Terence. Mukhang tama ang the man in the yellow hat. Kahit na ang maalamat na East Continent na Morning Star Yellow Class Practitioner School, masyadong nakakagulat kung hindi man lang nila makuha ang posisyong Vice Dean sa ganitong antas ng lakas. Magaling, magaling, magaling. Medyo may kaalaman ka. Kung pag-uusapan, kahit ang principal na si Davis at ang 2 vice principal ay mailap na figure. Paano mo alam ang napakaraming bagay tungkol sa kanila? Tama. Hindi ka pa nakakapunta sa East Province. Paano mo nakilala itong mga masters? Tama. Ayos lang kung makikilala mo ang 2 vice-principal. Hindi ka taka-taka na lumitaw sila sa panahon ng recruitment. Pero, itong principal na si Davis na sinasabi mo, hindi pa siya nagpakita noon, di ba? Baka nakita mo na ito dati. Curious na tanong ng mga tao sa paligid niya.
Hindi ito ang kanilang unang pagkakataon na sumali sa pagpili ng East Province Academy. Nakarinig na sila ng mga maalamat na figure tulad ni Dean Davis, ngunit hindi pa sila nakakita ng isa. Imposible para sa kanila na maging kasing tiyak ng The Man in the Yellow Hat. Hehe, hindi nyo naiintindihan. Siyempre, hindi pa ako nakakita ng ganoong big shot dati. Pero nakalimutan na ba ninyo? May pinsan ako na eksperto sa Jangho News. Mapalad akong makita ang mga portrait ng ilang supermaster sa East Continent noong simula ng kanilang cultivation. Isa sa kanila si Dean Davis. Ang Man in the Yellow Hat ay pinuri ang karamihan. Nako, pinag-uusapan mo yung malayong pinsan mo na sinasabing alam niya ang lahat sa pugilistic na mundo. No wonder, no wonder. Hindi katakataka na alam niya ang mga big shots na ito. Nang marinig ito ng lahat, sa wakas ay natauhan sila. Tila ang matanong na pinsan na ito ay isang napakasikat na figure. Now you should believe me. Speaking of which, ang pagpili sa academy ay napakasensado na pangyayari. Walang dahilan para hindi sumama ang pinsan ko at sumama sa saya. Bakit hindi ko pa siya nakita sa pagkakataong ito? Patuloy na pagmamalaki ni The Man in the Yellow Hat, pero medyo naguguluhan din siya. 4,303. Bagaman hindi ganoon kalakas ang iyong pinsan, isa rin siyang misteryosong master. Normal lang na hindi mo siya mahahanap sa maikling panahon. Magkwento ka sa amin tungkol sa isang eksperto sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Ito ang unang beses na narinig ko ang larangang ito. Dapat ay nasa itaas ito ng profound, tama. May tumabi sa kanya. Tama. Ang mountain split stage ay nasa itaas mismo ng profound. Tingnan mo ang stage. Si Principal Davis at ang dalawang vice principal sa tabi niya ay pawang mga mountain split stage expert. Tumango ang lalaking naka-yellow hat. Ang maalamat na mga masters ng yugto ng pagbubukas ng bundok ay pawang mga buhay na maaaring magbukas ng bundok gamit ang isang casual na palad. Totoo ba ito? May ibang nagtanong. Ano ang kakaiba sa paghahati sa isang bundok gamit ang isang palad? Kung walang protective array, kahit isang golden core stage cultivator na tulad ko ay maaaring hatiin ang isang bundok na may buong puwersang pag-atake. May isang nasa gilid kaagad na hindi sumasang-ayon. Sok! Ano bang alam nyo? Ang bundok na sinasabi ko ay hindi isang maliit na burol tulad ng iniisip mo, kundi isang matayog na bundok na madaling umaabot ng 10-10 milya. Bakit hindi mo buksan ang isa para makita ko? Naiinis na sabi ng lalaki. Hindi ko kaya. Ang isang maringal na bundok na umaabot ng 10-10 milya ay tiyak na may pambihirang pundasyon. Ang mga tulad natin ay hindi man lang mag-alaw kahit isang buhok nito. Kung kaya nating hatiin ang bundok sa pamamagitan ng palad, sobrang exaggerated ang ating lakas, di ba? Ang iilan sa kanila ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa. Huwag mo siyang pagdudahan, tama siya. Ang tinaguriang Master of the Mountain Opening Stage ay isang heaven-defying existence na kayang magbukas ng bundok gamit ang isang palad. Gayunpaman, hindi namin kadalasang nakikita ang mga masters na ganito ang level. Maliban sa East Continent, bihira sila kahit na sa 4 na malalaking isla ng Sky Class. Nabalitaan ko sa pinsan ko na kakaunti lang ang mga tao sa The Spirit Continent. Kanyang kaalaman. Kung ganoon nga, kung mapipili tayo na maging disipulo ng kanilang Golden Class na Morning Star Academy, ito ay magiging isang magandang kinabukasan. Ang mga tao sa gilid ay agad na nagpunas ng kanilang mga kamao at nagpupunas ng kanilang mga palad habang tuwang-tuwa silang sinabi. Kahit na wala silang masyadong alam tungkol sa mga tinatawag na academy sa East Continent, ang isang Golden Class na Morning Star Academy ay hindi dapat masyadong masama dahil si Davis at ang dalawa pa ay nasa kanilang mga unang yugto. Kung makukuha nila ang kanilang pag-aproba, ang kanilang kinabukasan ay hindi masusukat. Hehe, ito ang tawag sa panaginip ng tanga. Masyado kang nag-iisip, intindihin mo. Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti, ilang tao na ba ang nakarating dito? I bet that this place is completely filled with geniuses, and Jiedan stage cultivators are worse than dogs. We are just ordinary Jiedan stage masters, but they won't even look at us, and they are still want to be chosen. The person next to him laughed coldly and pissed himself.
Hindi mo maintindihan. Kapag ang mga tao ay pumupunta rito upang mag-recruit ng mga tao, hindi nila pinahahalagahan ang lakas ngunit potensyal. Ang pinahahalagahan nila ay ang iyong kakayahan. Hanggat ang iyong kakayahan ay natitirang, anumang posible. Umiling ang lalaki sa dilaw na sombrero sa tumanggi. Tama, tama. Dahil nandito na ako, walang masamang sumubok. Baka swertehin ako. Siguro mas talented ako kaysa sa iba, pero wala pang nakatuklas noon. Agad namang nagtawanan ang lahat at nag-echo. Si Terence at Minerva ay nakaupo sa likod ng mga tao at nakinig sa kanilang mga talakayan. Sa wakas ay nalaman nila na ang kaharian sa itaas ng Profound ay tinatawag na Mountain Split Stage. Si Davis at ang dalawa pa ay mga Mountain Split Stage Masters. Mula sa ilang daang metro ang layo, pinagmasdan ng mabuti ni Terence si Davis at ang dalawa pa. Napagtanto niya na bagamat silang tatlo ay nasa unang yugto, may malinaw na pagkakaiba sa lakas. Si Davis, na nakaupo sa gitna ng tatlo, ay may mas malakas na aura kaysa sa dalawa. Siya siguro ang pinakamalakas sa kanilang tatlo. Ang vice principal na nakaupo sa kanyang kaliwa ay isang babae na mukhang nasa edad 40. Siyempre, para maabot ang napakataas na kaharian gaya ng Mountain Split Stage, ang tunay niyang edad ay dapat na mas matanda pa rito, ngunit kung gaano siya eksaktong edad, walang nakakaalam. Gayunpaman, mayroon lamang dalawang posibilidad para sa mukha ng isang 40 taong gulang. Either itong babaeng ito ay sadyang hindi makontrol ang kanyang mukha, o kaya'y nakapasok lang siya sa Sky Class. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sinong babae sa mundo ang hindi nagustuhan ang kagandahan? Nakita ni Terence ang maraming practitioner na hindi na-control ang kanilang hitsura, ngunit wala ni isang babaeng practitioner. Likas na sa lahat ng kababaihan ang mahilig sa kagandahan. Maliban kung sila ay pumangit o nakaranas ng ilang uri ng trauma na nag-iwan ng psikolohikal na anino, walang babae ang handang magmukhang matanda. At ang babae sa kinatatayuan ay walang anumang trauma gaya ng pagpapapangit. Si Terence ay 80% sigurado na ang babae sa entablado ay kumokontrol sa kanyang hitsura bakit hindi pa siya magiging matandang babae. Ngunit pagkatapos, mayroon na lamang pangalawang posibilidad na natitira, at iyon ay ang babaeng ito ay umabant lamang sa ranggo sa langit noong siya ay nasa 40 taong gulang. Sa pangkaraniwang mundo, disente ang kanyang talento, ngunit sa Sky Class Island, hindi man lang siya itinuturing na karaniwan, lalo pa sa pagiging henyo. Ang kanyang talento ay mababa, ngunit paano ang isang babae na may ganitong talento ay umabot sa gayong labis na taas? Para sa isang magsasaka na may mababang kakayahan, ang pag-abot sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon ay ang limitasyon na. Maging ang Golden Core Stage ay isang napakagandang pag-asa, hindi pa banggitin ang Mountain Opening Stage, na ilang antas sa itaas ng Golden Core Stage. Hindi naman siguro napakahina ng kakayahan ng babaeng ito sa mga unang yugto, ngunit ang kanyang kakayahan ay naging mas mahusay at mas mahusay habang binuksan niya ang kanyang mga siwang, tama ba? Ito ay walang kabuluhan, at wala rin itong kabuluhan. Nagulat si Terence, ngunit hindi niya makukuha ang sagot maliban kung siya mismo ang nagtanong sa babae. Maliban sa babaeng ito, ang vice principal na nakaupo sa kanan ni Davis ay may ganap na kakaibang aura. Siya ay isang lalaki na may mabangis at mapagmataas na anyo. Nakasuot siya ng itim at may makintab na makinis na buhok. Sa unang tingin, mukha siyang bandit sa bundok, pero sa pangalawang tingin, mukha siyang bully sa nayon. In short, hindi siya mukhang mabuting tao. Higit sa lahat, hindi siya isang mataas na uri ng masamang tao. Kung ang isang tao ay hindi tumingin sa kanyang kasalukuyang aura, siya ay mukhang isang bandidong leader na hindi maaaring ilagay sa entablado. Gayunpaman, ang malaking kapatid na ito na may tulad na marangal na hitsura ay ang maalamat na sobrang eksperto sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Kailangan niyang magkomento na hindi talaga mahuhusgahan ng isang tao ang isang libro sa pabalat nito. Ang mga sinaunang tao ay totoo. Matapos maingat na pagmasdan ang tatlo, ang mga mata ni Terence sa wakas ay bumalik sa babae. Ang ikinagulat niya ay ang pamilyar na aura ng babae, na para bang nakita na niya ito noon, ngunit hindi niya matindaan kung saan. 4,304. Maliban doon, may isa pang bagay na ikinagulat ni Terence ang upuan sa kaliwa ng babae ay walang laman.
Hindi niya alam kung ito ay nakalaan para sa isang espesyal na tao, o kung may ibang tao na walang karapatang umupo sa tabi niya. Kung ito ang huli, tiyak na siya ay isang pambihirang pag-iral para makaupo sa sobrang ekspertong ito sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Marahil isa pang dalubhasa sa pagbubukas ng yugto ng bundok ang lalabas. Expert na talaga kayong lahat. Marami kayong nakuhang kaalaman sa paglalakbay na ito. Biglang ngumiti si Terence. Ito ay hindi inaasahan, ngunit ang pagtitipon ng mga Supermasters ay nagpakulo ng kanyang dugo. Oo, tama iyan, tumango si Minerva sa kanyang ulo. Sa kanyang nakaraang antas ng buhay, hindi pa banggitin ang isang profound expert, maliban sa mga elder ng tatlong pavilion, kahit isang nascent soul stage expert Yuan Ying, ay mahirap makuha, lalo pa ang isang mountain opening stage expert na nasa itaas ng profound. Bago ito, hindi niya naisip na ang mundo ay magiging napakalaki, at ang Sky-class Island ay magiging napakalawak. Sabi nga sa kasabihan, mas malaki ang puso ng isang tao, mas malaki ang stage. Gayunpaman, ang saligan ng lahat ng ito ay ang kanyang kaalaman at pananaw. Kung ang isa ay isang poloka sa ilalim ng isang balon at hindi kailanman alam ang lakas ng mga pinakadakilang eksperto sa mundo, kung gayon gaano man kataas ang talento ng isang tao, gaano kalaki ang potensyal ng isang tao, o gaano kahirap nilinang ang isang tao, hinding-hindi siya makakatayo sa tuktok ng malakas. Kung hindi man lang alam ng isa kung nasaan ang rurok, paano makakarating sa tuktok? Sa puntong ito lamang, ang karanasang natamo ng direktor sa Jianduan City ay hindi gaanong mahalaga sa dalawa kaysa sa masaganang ani sa kagubatan ng Lofeng. Hindi bababasa, ito ang unang pagkakataon na nakita nila kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang supermaster na nakatayo sa tuktok ng Sky-class Island. Nang si Terence at Minerva ay nasa sabik, ang Dean, si Davis, ay tumahimik at nagsalita. Sige, oras na para sa pagpaparehistro. Ay silof ang square at higpitin ang pagpasok at paglabas. Si Davis ay hindi gumamit ng anumang mga sound amplification technique. Nagsalita siya na parang normal na nagsasalita, ngunit ang kanyang boses ay nagmula sa lahat ng direksyon at malinaw na narinig ng 10,000 mga magsasaka. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Davis, mabilis na kumalat ang isang grupo ng mga dalubhasa sa mga damit na pilak sa lahat ng direksyon at pinalibutan ang buong plaza ng Zinduan. Isang mamamatay tao at maringal na aura ang agad na bumalot sa buong parisukat, dahilan upang walang maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ang bawat isa ay maingat na huwag gumawa ng anumang ingay, natatakot na magdala ng gulo sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa pagtingin sa grupo ng mga masters na nagbabantay sa lugar, hindi maiwasan ng lahat na magulat. Maging ang mga mata ni Terence ay kumaibot. Ang grupong ito ng mga gwardya ay talagang mga eksperto sa nascent soul stage. Sa pagtingin sa Kalangitan Class Island, ang Foundation Stage ang panimulang punto, at ang Golden Core Stage ang pinakamataas na antas. Tulad ng para sa nascent soul stage, kahit na ang pinakamahinang nascent soul stage, hindi sila karaniwan. Saan man sila pumunta, sila ay isang master, at maaaring maging isang elder ng isang puwersa. Ang isang master sa antas ng nascent soul stage, na sinasamba ng iba, ay talagang ginamit bilang isang bantay. Payag man sila o hindi sa isang tabi, walang precedent para sa isang bagay na tulad nito. Matagal nang nasa Sky-class Island si Terence at nakapunta na siya sa gitnang isla, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito. Mayroong higit sa 100 nascent soul stage masters na nagbabantay sa lahat ng direksyon ng plaza. Ang ganitong kagimbal-gimbal na eksena ay talagang ikinagulat ng lahat. Bilang karagdagan sa mga eksperto sa entablado ng profound sa entablado, lalo na sa 3 eksperto sa pagbubukas ng entablado ng bundok na pinamumunuan ni Davis, walang ibang patalasta sa mundo na maaaring makaakit ng higit na atensyon kaysa dito. Gaya ng inaasahan mula sa mahiwagang kontinente ng silangan, ang pundasyon ng Golden Class na Morning Star School ay hindi maliit na bagay. Hindi nakakagulat na ito ay napakakaakit-akit. Sa isang iglap, tumahimik ang buong Zinduan Square. Lahat ay tumingin kay Davis ng may pag-asa, naghihintay na magpatuloy siya. Mga magsasaka ng South Continent, dahil nagtipon-tipon na kayo dito, dapat alam nyo na ang susunod nating gagawin. Ngumiti si Davis.
Ang kanyang accent ay may pahiwatig ng lokal na lambot, ngunit nang umabot ito sa mga tainga ng lahat, ito ay nagparamdam sa kanila ng pagiging pamilyar. Gayunpaman, hindi ito nawala ng dignidad at dignidad. Ginawa nito ang mga tao na hindi sinasadyang naakit dito at wala ng ibang iniisip. Ang karamihan ay tumango ng hindi malay. Sa ilang sandali lamang, ang buong eksena ay nasa ilalim ng kontrol ni Davis. Hindi maiwasan ni Terence na mabigla sa eksenang ito. Ang 10,000 tao dito ay hindi ordinaryong tao. Mahigit sa 70% sa kanila ay Golden Core Masters, at medyo may iilan na mga nascent Soul Masters. Ang mga taong ito ay pawang hindi masupol na mga master sa labas. Kahit 10 o 20 lang sila, hindi magiging madaling gawain na patahimikin sila at makinig sa mga utos, lalo pa ang 10,000 tao. Gayunpaman, sa ilang salita lamang, nagawa ng punong guro na ito na si Davis na makinig sa kanya ang lahat ng masunurin. Bagaman ito ay bahagyang dahil sa kanyang lakas, pinatunayan din nito na ang kanyang mga pamamaraan ay hindi maarak. Siya ay talagang isang hindi maarak na dalubhasa sa simula ng kanyang paglilinang. Upang hindi masayang ang oras ng lahat, wala akong sasabihing hindi kailangan. Ngayon, ang layunin ng Morningstar Yellow Rank Academy ng ating East Continent ay pumili ng mga disipulo, at ang mga napiling disciples ay papasok sa Morningstar Academy para ipagpatuloy ang kanilang cultivation. Sa tingin ko nakita na ninyo kung gaano karaming mga nascent Soul Stage Masters ang nandoon sa East Continent bilang hindi isang kontinente sa East. Gaya ng buhok sa isang baka. Tumingin ka lang sa paligid mo at malalaman mo. Ngumiti si Davis at huminto saglit bago nagpatuloy, kaya, hanggat maaari kang makapasok sa akademya, kung mayroon kang sapat na talento at hindi nagkukulang sa mga pagkakataon, hindi imposibleng maging eksperto ka sa yugto ng pagbubukas ng bundok tulad ko sa hinaharap. Ang kanyang mga salita ay nagpakulo ng dugo ng lahat, at ang kanilang paghinga ay bumilis habang ang kanilang mga mata ay nagliwanag. Dahil natapakan na nila ang landas ng paglilinang, natural na ang lahat ay magnanais na magpatuloy ng isang hakbang. Walang sino man ang magsasabi na sila ay nasiyahan na sa kanilang kasalukuyang gininto ang yugto at ayaw nang umaban pa. Ang malayong mountain split stage, maaaring hindi sila maglakas loob na isipin ito pansamantala, ngunit ang nascent soul stage, at maging ang profound, na nasa itaas ng nascent soul stage, ay nasa paligid. Sa pagtingin sa mga eksperto mula sa nakapaligid na mga akademya, ang mga nabubuhay na president ay inilagay sa harap nila. Nangangahulugan ito na hanggat maaari silang makapasa sa pagpili at makapasok sa akademya, ang lahat ng ito ay tila abot kamay. Sinong hindi nanabik dito? Hindi lang ang mga tao, kahit ang karaniwang kalmado na si Terence ay nagsisimula ng maging emosyonal. 4,305. Huminga ng malalim si Terence para pakalmayan ang sarili. Masyadong malakas ang tukso, at maging siya ay medyo nasasabik. Humihingal din si Minerva na nakaupo sa tabi niya. Halatang tinukso siya. Huminto sandali si Davis para hayaan ang lahat na dahan-daang matuno ang pagkabigla sa kanilang mga puso. Nagpatuloy lang siya matapos huminahon ang paghinga ng lahat. Okay, ngayon imbitahan natin ang ating Vice Dean Tyler para ipaliwanag ang mga panuntunan sa pagpili. Pagkatapos magsalita ni Davis, tumango siya sa mukhang mabangis na lalaki na nakaupo sa kanyang kanan. Ito siguro ang Tyler na binanggit niya. Mga magsasaka, sa Morningstar Yellow Rank Academy ng East Continent natin, talento lang ang tinitingnan natin at wala nang iba. Yung may magandang talento ang pwedeng pumasok, at yung may bad talent, kahit gaano pa kalakas ang background or connections mo, walang kwenta yun. Yung tumatahak sa gilid ng landas ay hinding-hindi makakamit ang magagandang bagay. Masusubaybayan nyo ang isa't isa. Kung sino man ang magtatangkang magpaswerte at palihim na paglalaroan siya. Tumayo si Tyler at sinabi sa lahat. Hindi na rin niya kailangan ng sound amplification magical equipment kapag nagsalita siya. Ang boses ni Davis ay maaaring makaakit ng atensyon ng mga tao, ngunit ang boses ni Tyler ay eksaktong kapareho ng kanyang hitsura. Sa unang tingin, napakabisyo nito, na para bang papatayin niya ang isang tao kapag hindi sila pumayag.
Kasabay ng kanyang nakakatakot na lakas sa unang bahagi ng yugto ng pagbubukas ng bundok, talagang natakot ang lahat. Ang lahat ay hindi nang ahas na huminga ng napakalakas. Hindi man lang sila naglakas loob na lumingon. Natatakot sila na baka hindi maintindihan ng nasa entablado na gumagamit sila ng mga di-orthodox na pamamaraan. Nakaupo lang sila at nakinig sa mga salita ni Tyler. Kung tungkol sa mga panuntunan sa pagpili, hindi ito kasing komplikado ng iniisip mo. May tatlong napakasimpleng kondisyon. Tumingin si Tyler sa madla at sinabing, una, ang iyong lakas ay dapat na nasa golden core stage man lang. Ito ang pinakapangunahing threshold. Sigurado akong alam na ito ng lahat. Pangalawa, ang mga may iisang espiritual na ugat ay direktang maaalis. Dapat ay mayroon kang dalawang espiritual na ugat o higit pa, dahil ito ang direktang tumutukoy sa pinakamataas na limitasyon ng iyong lakas. Kung bakit at hindi ko naiintindihan ang mga hindi mo naiintindihan. May magtatanong, wala akong panahon para magpaliwanag ng sobra sa iyo. Nang marinig ito ng karamihan, hindi nila maiwasang mapatingin sa isa't isa. Ang ilang mga tao ay nagpakita ng isang maunawang ekspresyon, ngunit karamihan sa kanila ay nalilito. Si Terence at Minerva ay pareho. Hindi nila naunawaan kung bakit direktang tinutukoy ng espiritual na ugat ang pinakamataas na limitasyon ng lakas. Ayon sa kaalaman ni Terence, ang elemento ng ugat ng espiritu ay talagang tumutukoy sa talento ng isang tao, lalo na kapag ito ay direktang nauugnay sa mga sining ng practitioner na matututuhan ng isang tao. Halimbawa, ang mga taong may elemento ng apoy ay maaari lamang magsanay ng mga sining ng practitioner ng uri ng apoy, ngunit hindi pa niya narinig na direktang tinutukoy nito ang pinakamataas na limitasyon ng lakas ng isang tao. Ang mga practitioner na may maraming espiritual na pinagmulan ay may kalamangan sa mga tuntunin ng kanilang mga sining at mga diskarte, maaari itong makaapekto sa kanilang lakas sa malaking lawak, ngunit hindi naisip ni Terence na ito ay direktang tinutukoy ang pinakamataas na limitasyon ng kanilang lakas. Hanggat mayroon silang sapat na mga pagkakataon, ang mga magsasaka na may maraming katangiang espiritual na pinagmulan ay maaaring maging master sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Maaaring hindi kaya ng mga magsasaka na may isang espiritual na katangiang ugat lamang. Sa tanong na ito sa isip, gusto ni Terence na tanungin ang makamulto na bagay, ngunit naisip niya ito ang makamulto na bagay ay isang espiritong hayop, pagkatapos ng lahat, kahit na ito ay isa sa mga nangungunang buhay sa Sky Class Island. Kung ito man ay ang paraan ng pagsasanay o ang paraan ng pagsasanay, ito ay ganap na naiiba sa mga tao na nagsasanay. Magkaiba silang dalawa, at maaaring hindi niya alam ang tungkol dito. Habang nagtataka si Terence, si Tyler, gaya ng sinabi niya, ay tamad na magpaliwanag sa lahat at nagpatuloy sa mga patakaran. Yung mga nakakatugon lang sa dalawang kondisyon sa itaas ang makakasali sa ikatlong pagsusulit. Iyon ay ang gamitin ng iyong pinakamakapangyarihang martial skill para atakehin ang mini-test array na nasa harapan ko. Siyempre, kung sino man ang hindi magaling sa pag-atake kundi sa depensa o kung ano paman, maaari mo ring imungkahi ito. Masusubok ka ng test array na ito, ngunit iba ang paraan. Huminto si Tyler at ikinaway ang kanyang kamay, sige, iyon lang para sa mga panuntunan sa pagpili. Mula ngayon, ang staff ng aming academy ay mamamahagi ng mga test token sa lahat. Lahat, ayon sa iyong mga token, lumapit at kunin ang pagsusulit sa pagkakasunod-sunod. Pagkatapos sabihin iyon, bumalik si Tyler sa kanyang upuan. Kasabay nito, isang staff na nakasuot ng Morningstar Academy robe ang namigay ng test card sa lahat. Habang tinititigan ng mga tao ang staff, hindi nila maiwasang mag-usap. Ang Morningstar Yellow Rank Academy ng East Continent ay nagre-recruit ng mga disipulo, at ang dean, si Davis, ay personal na lumabas. Sa ganoong grand lineup at napakagandang momentum, naisip nila na ang proseso ng pagpili ay magiging napakakomplikado at malupit. Hindi nila akalain na ganito ka-simple. Sa inaasahan ng lahat, gaano man kalala ang pagpili, kailangan nilang maglaban para matukoy ang lakas ng mga kalahok. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na mayroon lamang tatlong kondisyon. Hindi man lang nila kinailangan lumaban. Sa karamihan, kailangan lang nilang atakehin ang hanay ng pagtatasa.
Gayunpaman, hindi masyadong nagulat si Terence dito. May malapit sa 10,000 tao ang lumahok sa pagpili. Gaano karaming oras at pagsisikap ang aabutin upang ayusin ang mga laban ng isa-isa at magpasya kung ilan sa kanila ang pipiliin. Mahirap direktang sukatin ang mga kwalifikasyon ng isang tao kung titingnan lamang nila ang mga laban. Kung hindi nila natugunan ang pinakapangunahing mga kinakailangan sa pagpili, kahit na ang bawat tao ay nag-ayos lamang ng isang labanan, ang oras at lakas ay kailangang tantsahin. Kahit na mag-ayos sila ng 200 laban sa isang araw, aabutin ito ng hindi bababa sa isang buwan. Bukod pa rito, narinig na ni Terence na ang Morningstar Yellow Division Academy ng Silangang Kontinente ay hindi lamang tatapusin ang kanilang pagpili ng disipulo ng ganito. Ang lugar ng Janduan Sea ay ang kanilang unang hintuan, na nangangahulugang mayroon silang hindi bababa sa pangalawa at pangatlong hintuan. Kahit sino ay masasaktan kung gagawin nila ito sa bawat oras. Mayroon lamang isang paraan upang maisigawa ang pagpili ng mabilis at epektibo. Tulad ng sinabi ni Tyler, magkakaroon ng dalawang mahirap na pangangailangan. Matapos mapili ang isang maliit na bilang ng mga tao, bibigyan sila ng pagkakataong magtanghal. Kung ang kanilang pagganap ay maaaring makuha ang mga mata ng mga amo sa kolehiyo, kung gayon ito ay isang dahilan para sa pagdiriwang. Kung hindi umabot sa inaasahan ang kanilang performance, wala na silang magagawa. Ang paraan ng pagpili na ito ay medyo maginhawa. Gayunpaman, hindi ba ito masyadong simple? Baka mawalan tayo ng isang henyo. Nagtatakang tanong ni Minerva. Marami pang mga taong naruroon ang may mga pagdududa rin gaya niya. 4,306. Pagkatapos ng lahat, ang inihayag na pamantayan sa pagpili ay talagang medyo simple at arbitrary. Ang katangian ng isang espiritual na ugat ay maaaring matukoy ang maraming bagay, ngunit hindi nito matukoy ang lahat. Ang ilang mga henyo na may nag-iisang espiritual na katangiang ugat ay maaari ding maging lubhang makalangit sa huli. Bukod dito, kahit na matugunan ng isa ang unang dalawang kondisyon sa pagpili, ang huling pagpili ay depende pa rin sa ikatlong round. Nagkaroon lamang ng isang pagkakataon upang gumanap, at kung ang isa ay hindi gumanap ng maayos, ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Iyon ay hindi maiiwasan. Walang paraan ng pagpili ang maaaring maging tunay na perpekto. Hindi maiiwasan na ang isang perlas ay mawala sa dagat. Ngunit ang pamamaraang ito lamang ang makakapagbalanse ng kahusayan at mga resulta. Bahagyang ngumiti si Terence. Ngunit kung mawawala ang kanilang mga talento, hindi ba't salungat iyon sa kanilang sariling intensyon? Sayang. Hindi pa rin maintindihan ni Minerva. Sa isip niya, dahil nagpadala sila ng napakalaking puwersa, tiyak na sinubukan nila ang kanilang makakaya upang makuha ang lahat ng mga henyo. Kung napalampas nila ito, hindi ba sila magsisisi? Hehe. Actually, that's not entirely true. Tiyak na very limited ang kota ng academy nila for recruitment. Halimbawa, may 100 henyo ang naruroon, pero 60 lang ang kailangan nila. At ang natitirang 40, masasabi lang na hindi sila nakatadhana na magkaroon ng ganitong pagkakataon. Ngumiti si Terence at mas direktang nagpaliwanag, sa madaling salita, may reputasyon ang Morningstar Academy nila, at hindi sila natatakot na hindi makapag-recruit ng mga henyo na disipulo. Dahil nakaka-recruit sila ng mga henyo, bakit sila magsisisi na mawalan sila ng henyo? Oh, nakikita ko. Noon lamang naunawaan ni Minerva na siya ay isang ordinaryong tao lamang. Ang mga henyo ay bihira sa paningin ng mga ordinaryong tao, ngunit sa mga taong ito mula sa Morningstar Academy, malamang nasanay na sila dito. Sige, magsisimula na ang pagpili. Maaaring pumunta ang mga cultivator na nakakuha ng test card number 1. Inihayag ni Principal Davis sa malinaw na boses. Kasabay nito, sa bakanting espasyo sa harap ng mataas na plataporma, ang grupo ng mga eksperto na namamahala sa pagsusuri ay nakaluklok na sa kanilang mga posisyon. Kung matagumpay nilang maipasa ang unang 2 threshold, magagawa nilang maabot ang hanay ng mini-assessment at magpatuloy sa panghuling round ng pagsubok. Sa gitna ng karamihan, isang cultivator ang tumayo at naglakad pasulong na may number 1 test plate sa kanyang kamay. Bagamat mukhang energetic siya sa ibabaw, matigas ang kanyang mga hakbang.
Halatang medyo kinakabahan siya sa mga mata ng madla. Ang iba pang mga tao na hindi pa nakakakuha ng kanilang turn ay nakaupo sa lupa at nanood. Kasabay nito ay animated na nag-uusap sila. Ang iba ay nasa sabik, ang iba ay kinakabahan, ang iba ay sabik na subukan, at ang iba ay nasa tenterhooks. Lahat ng uri ng tao ay may iba't ibang ekspresyon. Si Terence at Minerva ay nakaupo sa karamihan. Excited din sila gaya ng iba. Tutal, ang East Province ay puno ng mga masters. Kung makapasa sila sa seleksyon at makapasok sa Morning Star Academy, magiging maliwanag ang kanilang kinabukasan. Sa kanilang mga talento, hindi lamang nila maabot ang orihinal na yugto ng sanggol, ngunit maaari pa nilang maabot ang yugto ng profound, na isang antas sa itaas nila. Kahit sino ay madadala sa ganoong bagay. Ang puso ni Terence ay napuno ng pananabik, at si Minerva, na nasa tabi niya, ay nakahawak din sa kanyang kamay. Hindi niya maiwasang kiligin ng bahagya, halatang kinikilig din siya. Minerva, gusto mo bang pumunta sa East Province? Biglang tanong ni Terence. Ako. Minerva ay titango na sana, ngunit naisip pa rin niya ito at sinabing, gusto kitang makasama. Pupunta ako saan ka man pumunta. Hehe, paano kung hindi ako pumunta sa East Province? Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. Kung ganoon, hindi rin ako pupunta. Huminto si Minerva at seryosong tumingin kay Terence. Minerva, you have to think this through. Hindi ako nagbibiro. Wala talaga akong balak pumunta sa East Province. Gusto kong bumalik sa North Island. Tumigil sa pagbibiro si Terence at naging seryoso. Totoo yun pagkatapos makita ang master sa Umaga Star Academy, si Terence, tulad ng iba, ay medyo naantig, ngunit hindi siya ang uri ng tao na itatapon ang lahat kapag siya ay mapusok. Naantig siya, ngunit mabilis siyang kumalma. Napakaganda ng East Province, ngunit hindi lang makaalis si Terence sa North Island sa ngayon. Hindi siya narito para lumahok sa pagpili ng Eastern Province Academy, kung tutuusin. Nakalok ang pantalan, at hindi pa siya makakaalis. Marami pa ring gustong gawin si Terence sa North Island, hindi makatutuhanang umalis ng ganoon. Pupunta lang siya dito para palawakin ang kanyang pananaw at makisali sa kasiyahan. Kung babalik ka sa North Island, babalik din ako. Si Minerva ay hindi nag-atubili at sinabing may determinadong tingin. Hindi siya katulad ni Terence, na walang gaanong alalahanin sa North Island, ngunit ang pinakamahalaga sa kanya ay si Terence. Mayroon lamang isang paniniwala sa kanyang puso, at iyon ay ang makasama si Terence kahit na ano paman. Sige, sabi niya. Tumango si Terence. Naantig siya, ngunit wala siyang naramdamang panghihinayang. Maging si Minerva o ang kanyang sarili, sa lahat ng kanyang mga trompeta at gininto ang daliri, kahit na hindi siya pumunta sa Morning Star Yellow Class Academy ng East Continent, maaari pa rin siyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Buong tiwala siya rito. Habang nag-uusap ang dalawa, may biglang yumuko at naglakad sa gitna ng mga tao, nagtitinda habang naglalakad. Ito ang sikretong manual na makapasa sa pagtatasa. 100 espiritual na jade bawat set, bilhin ito ng mabilis kung kailangan mo ito. Ginagarantiyahan ng karakter ang tapat na pamamahala. Tiyak na mapapalaki nito ang iyong mga pagkakataong maklear ang instance. Huwag palampasin ito. Hindi mo kailangang humingi ng presyo, hindi mo kailangang makipagtawaran, at hindi ka natatakot na maaga. Hindi ka mawawala ng 100 espiritual na jade, at hindi ka rin malilinlang ng 100 espiritual na jade. Sulit talaga. Ang boses ng taong ito ay hindi malakas o mahina, at sa ilalim ng takip ng talakayan ng karamihan, sapat lang iyon para marinig ng mga nakapaligid na tao, ngunit hindi ito nakakuha ng atensyon ng mga gwardya sa labas. Halos lumuwa si Terence nang marinig ang pamilyar na pangalan, anong klaseng pangkaraniwang street vendor ito. Ang lalaki ay hindi nakadamit tulad ng isang mangangalakal, siya ay nakasuot ng mahabang Amerikana at may puting pamaypay sa kanyang kamay. Mas mukha siyang storyteller, at ang Jangho aura na pinalabas niya ay nagparamdam kay Terence na parang nakita na niya siya noon. Pakiramdam niya ay isang taong kilala niya, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito.
Sa sandaling ito, ibinebenta ng taong ito ang kanyang tinatawag na secret manual para sa pagpasa sa assessment. Pagkatapos ng lahat, ang presyo ng 100 espiritual na jade ay hindi mahal. Karamihan sa mga taong naruroon ay mga master sa itaas ng Golden Core stage. Gaano man kahigpit ang kanilang pera, hindi sila magkukulang sa ganitong halaga ng mga espiritual na jade. Bukod dito, lahat sila ay nasa sabik at nangarap na makapasok sa Morningstar Yellow Rank Academy ng East Continent. Kaya naman, kahit na alam nilang nagmalabis ang taong ito, marami pa rin ang kumuha ng pain. 4,307. Isa lamang itong daang espiritual na jade sa karamihan. Kahit na binili niya ito at napagtanto niya na wala itong silbi, hindi ito magiging malaking kawalan. Gayunpaman, paano kung ang tinatawag na secret manual na ito para sa pagpasa sa assessment ay talagang makakatulong sa kanya? Hindi ba't malaki ang tubo? Mas mabuting paniwalaan ito kaysa hindi. Sa mahalagang pagpili sa harap nila, maraming tao ang may ganoong ugali. Sa makatuwid, ang negosyo ng taong ito ay medyo maganda. Bagamat ang 100 piraso ng espiritual na jade para sa isa ay hindi marami, sa napakaraming tao na naroroon, kahit na 30% lamang sa kanila ang bumili nito, ito ay magiging kabuuang 300,000 mga piraso ng espiritual na jade. Isa na itong lubhang katawa-tawa at astronomical na figure. Ang lihim na manual para makapasa sa pagsusulit. Maaari bang mapataas ng bagay na ito ang rate ng tagumpay ng pag-clear sa laro? Hindi maiwasan ni Terence na magtaka. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya ay kainahinala ay dahil sa mga taong bumili ng manual ng pagsubok, lahat sila ay tumitingin dito ng may labis na interes, na para bang ito talaga ang kaso. Lahat ito ay mga dalubhasa sa entablado ng Jiedan, hindi sila ganoon kadaling nalinlang. Kung basta-basta lang ang nakasulat dito, tinatayang matagal nang nakita ang mga bahid at may nanggugulo. Nangangahulugan ito na ang tinatawag na lihim na manual para sa pagpasa sa pagtatasa ay katumbas ng halaga ng 100 espiritual na jade. Hey! You make it sound so mysterious. Totoo ba o peke ang secret manual na ito? Nagtanong ang Man in the Yellow Hat bago pa man makapagtanong si Terence. Ha! Naghihinala ka talaga na nagsisinungaling ako. Sinong hindi nakakaalam ng palayaw ko, Ivan Reed? Magtanong ka, Southern Continent. Ilang dekada na ang tindahan ko, at ang sinasabi ko ay kredibilidad. Tanungin mo sila kung nakabili na ba sila ng kahit ano na hindi nagkakahalaga ng 100 espiritu jade. Sagot ng lalaki na hindi lumilingon habang patuloy sa pagtitinda. Ivan Reed. Kumurap si Terence at nag-react. Hindi katakataka na parang pamilyar ang aura ng lalaking ito, kaparehas niya ng trabaho si Sian Reed mula sa sekular na mundo. Isa pa, pareho silang may apelyidong Reed. Hindi kaya may relasyong dugo sa kanilang dalawa. Maaari ba silang magkapatid na matagal nang nawala? Habang si Terence ay nagulat, si Ivan ay lumakad na, ang kanyang ekspresyon ay hindi pala kaibigan habang siya ay sumunggab sa The Man in the Yellow Hat. Si Terence at ang mga tao sa paligid niya ay natigilan. Ano ang nangyayari? Tanong lang ng Man in the Yellow Hat, kailangan ba siyang patayin? Hehe. Pinsan? Pinsan? Banibiro lang kita. Iligtas mo ang buhay nitong kapatid, iligtas mo ang buhay nitong kapatid. Mabilis na humingi ng awa ang Man in the Yellow Hat na nakangiti. Biglang napagtanto ng mga tao sa paligid na ang taong ito ay ang pinsan na pinakita niya noon. Naglalaro lang pala ang magpinsan. Hindi kita bibitawan ngayon. Dalhin mo ang bag na ito. Sapat na ang bigat nito sa napakaraming espiritual na jades. Mapapabuti ka sa aking pagsusumikap. Pinandilatan siya ni Ivan at binato sa harap niya ang isang malaking bag. Napuno ito ng espiritual na jade na natanggap niya. That won't do. Kailangan ko pang sumali sa selection. Agad na tinapakan ng lalaking naka-yellow hat at sinabing, "You'd better drop it as soon as possible. Hindi man lang magkaka-interes sa iyo ang mga tulad mo. Masasayang mo ang effort mo. Baka maging follower kita at magkaroon ng magandang kinabukasan." Hindi sinasang-ayunan ni Ivan ang kanyang mga labi.
Nang makitang gustong pabulaanan ng The Man in the Yellow Hat, sinabi niya, "Gago ka ba? Kung gusto mo talagang sumali sa pagpili, umakyat ka na lang mamaya." Gayunpaman, ang pagpili na ito ay hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap, at hindi ito makakaapekto sa anuman, tama ba? Pagkatapos, okay. Akala ng lalaki na nakadilaw na sombrero ay may katuturan ito, kaya kailangan niyang pumayag. "Bigyan mo ako ng secret manual para makapasa sa pagsusulit." Biglang sabi ni Terence. Sinabi lang niya na hindi siya sasali sa pagpili, kaya bakit niya gustong bilhin ang sekretong manual para sa pagtatasa. Si Minerva ay sumulyap kay Terence na nagtataka ngunit hindi ito nagsalita. May mga dahilan si Terence sa paggawa ng mga bagay. Gaya nga ng sinabi niya, ayaw ni Terence na sumali sa pagpili, ngunit hindi niya inisip na gugulin si Jade para bumili ng kopya. Sino ang nakakaalam, maaaring may ilang impormasyon na magpapatingkad sa kanyang mga mata. Sige. Oo. Nagmamadaling sumiksik si Ivan. Walang magawa ang kanyang pinsan na sumunod sa likod at bitbit ang bag. Kinuha ni Terence ang isang bag ng spiritual jades mula sa kanyang backpack at ibinigay ito kay Ivan, na sumisiksik sa kanyang daan, pagkatapos timbangin ito sa kanyang kamay. Tumingin si Ivan, at agad namang nagningning ang mga mata niya. Batang bayani, lahat ito ay mga dekalidad na espiritual na jade. Hindi lamang ang mga ito ay mayaman sa espiritual na enerhiya, ngunit mas malaki rin sila kaysa sa ordinaryong espiritual na mga jade. 70 pirasong tulad ng sa iyo ay sapat na. Nagpupuri si Ivan at ibabalik na sana ang 30 kway kay Terence. Huwag tingnan ito bilang pagbebenta ng jangho na chismis, ito ay talagang isang matapat na negosyo. Tumango si Terence. Tila may mga dahilan si Ivan sa paggawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa South Continent. Hehe, hindi na kailangan. Let's do this. Pinigilan siya ni Terence na may mahinang ngiti. Pagkatapos ng lahat, pag-aari niya ang makalangit na Elixir Pavilion at gumagawa ng libu-libong espiritual na jade sa isang araw. Hindi niya kailangan ang mga espiritual na jade na ito. Magiging mahirap para sa kanya ang pabalik-balik para sa 30 piraso ng espiritual na jade. Bukod dito, ang mga espiritual na jade na ito ay isa ring hindi inaasahang kapalaran. Maging ang backpack na dala niya ay kinuha niya kay Bubay Charlton noong nasa gubat siya ng Lofeng. Naglalaman ito ng maraming espiritual na jade. Oh, salamat sa iyong pagtangkilik, batang bayani. Hindi nagpapigil si Ivan, tumango siya kay Terence at nagpatuloy sa pagdaan sa karamihan. Kinuha ni na Terence at Minerva ang booklet mula kay Ivan at maingat na binuklat ito. Sa isang sulyap lang, alam ni Terence na hindi siya natalo sa pagbili ng booklet para sa 100 espiritual na jade. Siyempre, isang pagmamalabos na sabihin na ito ang tinatawag na assessment pa secret manual. Ito ay isang marketing gimmick lamang na alam ng lahat. Gayunpaman, ang impormasyong naitala dito ay talagang napakabihirang para kay Terence at Minerva, na bago sa mundo. Ang booklet na ito ay hindi lamang may panimula sa Morning Star Academy, kasama rin dito ang maraming kaalaman sa pangkalahatang kasanayan. Siyempre, ang kaalamang ito ay hindi narinig para sa mga taong wala sa tamang antas, at sinagot nito ang mga tanong ni Terence. Ang Morning Star Cultivator Academy ng East Continent ay matatagpuan sa High Sea Region ng East Continent. Kahit sa buong East Continent, isa itong napakasikat na Golden Class Academy at masasabing kabilang sa pinakamahusay. Ang mga magsasaka na maaaring magtanim dito ay pawang mga henyo sa labas ng mundo, nang walang pagbubukod. Bagamat ang mga bituin sa umaga na akademya ay palaging nagbibigay ng malaking kahalagahan sa kakayahan ng isang tao kapag pumipili ng kanilang mga disipulo, mayroong isang kinakailangan. Gaano man kalaki ang kakayahan ng isang tao, kailangang nasa Golden Core Stage man lang siya para makapasok sa Morning Stars Academy. Kung hindi, ang pag-akyat doon ay nakakahiya lamang sa kanilang sarili. 4,308. Gaano man kahanga-hanga ang isang henyo, kung hindi man lang nila maabot ang Golden Core Stage, magiging maliit lang ang halaga nila sa mga Morning Stars Academy, na puno ng mga henyo. To put it bluntly, talented lang ang ganitong klaseng tao.
Either masyado pa siyang bata, o kulang sa swerte. Hindi mahalaga kung alin ito ay isang panghihinayang sa mga mata ng mga malalaking kuha ng Morningstar Academy. Kahit na ang ganitong uri ng henyo ay na-recruit, kakailanganin ng maraming mapagkukunan upang linangin siya, at malamang na siya ay mamatay sa kalahati, mawawala ang kanyang buhay at ang kanyang kapalaran. Ito ay hindi lamang dahil sa pag-aalala, ngunit sa halip ay isang tunay na precedent. Ang mga Morningstars Academy ay minsang gumawa ng exception upang mag-recruit ng maraming napakatalino na mga disipulo, ngunit ang kanilang lakas ay hindi pa umabot sa threshold ng Golden Core stage. Nagbayad sila ng malaking halaga at gumastos ng maraming pera sa mga taong ito, ngunit wala pang kalahating taon, ang mga mahuhusay na disipulong ito ay namatay ng walang anumang exception. Sa pagtatapos ng araw, bagamat ang mga Morningstars Academy ay parang isang academy at tila mapayapa, hindi ito makatakas sa lumang kasabihan, kung saan may mga tao, doon ay may jangho, at kung saan may jangho, mayroong mga panuntunan. At ang pangunahing panuntunang ito ay ang mga noob sa ibaba ng Golden Core stage ay exempted. Simula noon, walang nakagawa ng ganoon. Kahit na sila ay na-recruit, ito ay makakasama lamang sa iba at sa kanilang sarili, kaya bakit sila humingi ng gulo? Ang pag-abot sa Golden Core stage ay ang pinakapangunahing threshold para sa pagpili, tulad ng kung paano ang mga menor de edad na wala pang 18 taong gulang ay exempted sa pagpasok sa secular na mundo. Tulad ng para sa pangalawang kondisyon sa pagpili, ang isa ay kailangang magkaroon ng hindi bababa sa 2 espiritual na mga katangian ng ugat. Ito ay direktang nauugnay sa kakayahan ng isang tao sa paglilinang. Sa simula, hindi na nagulat sina Terence at Minerva, ngunit nagulat sila sa sumunod na pangungusap. Tanging ang may higit sa 2 elemento lamang ang nagkaroon ng maliit na pagkakataong makapasok sa Morningstar Academy. Tulad ng para sa solong elemento ng basura, hindi sila dapat pumunta at ipahiya ang kanilang mga sarili. Gaano man sila kahirap mag-aral at magsanay, ang mga magsasaka na may iisang elementong espiritual na ugat ay humihinto sa nascent soul stage. Napakahirap na umaban sa susunod na antas, at ito ay sadyang hindi makatotohanan. Ang isang cultivator na may isang elementong espiritual na ugat ay maaari lamang maabot ang orihinal na yugto ng sanggol sa pinakamaraming. Hindi maiwasang mapatingin ang dalawa. Sa isang tiyak na lawak, maaari nitong ipaliwanag ang, kung naiintindihan mo, natural na naiintindihan mo, ni Tyler. Gayunpaman, kung si Terence man o si Minerva, hindi pa nila narinig ang ganoong argumento noon. Ang katangian ng espiritual na ugat ay tumutukoy lamang sa direksyon ng paglilinang ng paraan ng paglilinang ng puso at pamamaraan ng martial arts. Kahit na ito ay isang katangian ng espiritual na ugat, hindi naman imposibleng malampasan ang orihinal na yugto ng sanggol, tama ba? Ang mga sumusunod na salita sa booklet ay sumagot sa mga pagdududa sa kanilang mga puso. Sa pagtingin sa maraming cultivation realms, hindi na kailangang banggitin ang mga nasa ilalim ng foundation stage. Kahit na para sa 3 dakilang kaharian ng stage ng foundation, ang yugto ng Jindan, at ang yugto ng nascent soul, bagaman ang kahirapan sa paglusot sa bawat kaharian ay mas mahirap kaysa sa huli, sa isang tiyak na lawak, mayroon pa ring tiyak na antas ng tagumpay. Ang dahilan ay ang 3 kaharian na ito ay maaaring dagdagan ng mga likas na kayamanan upang masira. Halimbawa, ang Foundation Establishment Golden Core, ang Golden Core, at ang Nascent Soul Golden Core ay lahat ay maaaring gumanap ng isang mahalagang pantulong na epekto sa panahon ng pambihirang tagumpay. Ito ay naging malalim na pinag-ugatan na konsepto para sa karamihan ng mga magsasaka na kung ang lakas ng isang tao ay hindi sapat, kailangan niyang bawiin ito gamit ang Golden Core. Sa katunayan, inilagay ng maraming tao ang pagtugis ng makalangit na kayamanan bilang kanilang pangunahing prioridad at inilagay ang closed-door cultivation bilang pangalawa. Ang ganitong uri ng pagbaligtad ng kaayusan ay ipinaliwanag lamang ang makapangyarihang epekto ng makalangit na kayamanan kapag ang isa ay nakalusot. Gayunpaman, pagkatapos ng nascent soul stage, ang lahat ay magiging iba kapag naabot nila ang profound at ang mountain split stage, na talagang hindi maarok at kahit na hindi alam ng mundo.
Hindi dahil sa lahat ng kayamanan ay mawawala ng epekto, ni walang katumbas na elixir, ngunit ang auxiliary elixir para sa nascent soul stage cultivator na makapasok sa profound ay napakabihirang. Isang bagay na bihira ang mga sangkap, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang tableta na ito ay isang Supreme 7th level pill kahit isang Golden Class 7th level refiner ay hindi makakarating, tanging isang maalamat na Mystic Class refiner ang makakagawa nito. Ang mga Mystic Alchemist ay maalamat na pag-iral, at kahit na ginawa nila, hindi nila madaling gawin ang Profound Golden Pill para sa mga tao. Sa makatuwid, ang pagpasok sa yugto ng Profound ay karaniwang nakasalalay sa sariling lakas. Gaano man kalaki at kayaman ang Morning Stars Academy, imposible para sa kanila na makahanap ng taong magpapadalisay sa Profound Golden Pill para sa mga bagong disciples na ito ng Soul Stage, kaya hindi sila kasama. Sa yugtong iyon, kung nais ng isang tao na umaban sa susunod na antas, maaari lamang silang umasa sa kanilang sariling lakas at foundation upang makamit ang isang natural na tagumpay. Sa ngayon, mayroon lamang isang paraan upang makamit ang isang natural na pambihirang tagumpay ng hindi gumagamit ng mga panggamot na table task, at iyon ay upang linangin ang mga pamamaraan ng paglilinang ng isip ng dalawang katangian, at sa parehong oras, iikot at pagsamahin ang mga ito, at sa wakas ay masira. Bukod dito, wala nang ibang paraan para makalusot. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng dalawang katangiang espiritual na ugat ang pinakapangunahing pangangailangan upang maabot ang yugto ng profound at ang yugto ng pagbubukas ng bundok. Tulad ng para sa 3 o 4 na espiritual na mga katangian ng ugat, ito ay mas madaling masira. Sa madaling salita, ang kakayahan ng isang tao ay mas mahusay. Ito ang sinabi ni Tyler noon. Kung ang isa ay may 2 o higit pang espiritual na mga ugat ay direktang matukoy ang pinakamataas na limitasyon ng lakas ng isa. Ito ay isang bagay na hindi maaaring baguhin ng sinuman. Ang limitasyon ng isang espiritual na ugat ay ang orihinal na yugto ng sanggol. Maliban kung makakahanap ng isang tao na magpino ng mga table task, ito ay magiging walang silbi kahit gaano pa kahusay ang likas na kayamanan. Kailangan kong sabay-sabay na magsanay ng mga pamamaraan ng mental cultivation ng dalawang katangian, at pagkatapos lamang na magsanib ang mga ito ay makakalusot ako. Ang pagsusuri sa booklet ay ganap na nabasag ang pangunawa ni Terence sa mundo. Mula nang siya ay umakyat sa makalangit na daigdig ng Dao, ang mundo ay nagtanim sa kanya ng paniwala na ang isang magsasaka ay maaari lamang maglinang ng isang pamamaraan ng puso. Bagamat nagkaroon ng pagkakataon na baguhin ito ng isang beses pagkatapos umakyat sa makalangit na daigdig ng Dao, ito ay isang simpleng pagbabago, hindi ang sabay-sabay na paglilinang ng dalawang diskarte sa puso gaya ng binanggit sa manual. Higit sa lahat, malinaw din itong sinabi na kailangang linangin ay hindi lamang dalawang pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan, kundi dalawang pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan na magkaibang mga katangian. Ito ang naging susi para makalusot. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka kung ang pagsasanay sa dalawang magkaibang elemento sa parehong oras ay talagang hindi magiging sanhi ng paglihis ng chi. Gayunpaman, sa pag-iisip, hindi pa niya narinig ang yugto ng pagbubukas ng bundok noon. Sa antas na iyon, normal na hindi alam ang maraming bagay. Tulad noong siya ay nasa secular na mundo, sino ang nakakaalam kung ano ito sa itaas ng makalangit na landas, at sino ang nakakaalam kung paano linangin. Tinukoy ng mga antas ang kaalaman at karanasan ng isang tao na sanay na siya sa mga bagay na nakita niyang hindi kapanipaniwala pabalik sa karaniwang mundo. Katulad nito, hindi magugulat si Terence kung talagang naabot niya ang antas na iyon. So ibig sabihin, maaabot ko lang ang orihinal na yugto ng sanggol. Nang makita ito ni Minerva, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigo. Bagamat hindi siya kasing kompetitibo ng mga lalaking magsasaka, bilang isang magsasaka na palaging masipag sa kanyang pagtatanim, hindi niya maiwasang madama na ito ay isang awa. 4,300. Gayunpaman, si Minerva ay nananagoy lang saglit. Wala siyang kinahuhumalingan dito. Sa katunayan, bago niya nakilala si Terence, hindi man lang siya nang ahas na umasa sa Golden Core Stage, lalo pa sa malayong Profound. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang lakas. Kung may promote siya sa orihinal na yugto ng sanggol, ito ay higit pa sa kanyang inaasahan.
Walang dapat pagsisihan. Sa huli, si Minerva ay hindi kailanman naging napaka-ambisyo. Anong mali? Minerva, nasubukan mo na ba ang iyong espiritual na katangiang ugat? Tanong ni Terence. Hindi, ako. Ako ay mula sa tribo ng magsasaka. Ang kapaligiran ng paglilinang ay hindi masyadong maganda, at wala akong anumang disenteng kondisyon o mapagkukunan. Sa simula, binigyan ako ng mga tao ng pamamaraan ng paglilinang ng isip at isang martial technique na walang anumang patnubay. Pagkatapos, nagsimula akong maglinang ng hindi sinusuri ang aking espiritual na katangiang ugat. Matapos makapasok sa 3 pavilion, nagpatuloy ako sa paglilinang ng kaisipan at nagpatuloy sa paglilinang ng kaisipan. Ang lugar na ito. Umiling si Minerva. Og, Minerva, ang swerte mo talaga. Sadyang nagsasanay ka lang ng ganito, at kung hindi mapupunta sa tamang paraan ang sining ng iyong practitioner, napakadali para sa iyo na mabaliw at magdulot ng malaking problema. Hindi napigilan ni Terence ang pagpawisan. Kung hindi pa sinabi ni Minerva, hindi niya malalaman ang mga kondisyon ng tribo ng cultivator sa Skyclass Island. Napakahirap pala. Naisip niya na dahil matatagpuan ito sa Skyclass Island, tiyak na mas maganda ito kaysa sa secular na mundo. Hindi man ito may kukumpara sa malugod na pavilion, hindi ito dapat masyadong naiiba. Ang hindi nila alam ay kahit na ang tribo ng practitioner ay bahagi ng Skyclass Island, sila ay nasa pinakailalim ng isla. Ang kanilang mga kondisyon sa pagsasanay ay hindi gaanong naiiba sa karaniwang mundo, ang tanging pagkakaiba ay ang kapaligiran ng pagsasanay ay mas matindi at mas karaniwan. Wala na kaming magagawa. Hindi naman sikat na pamilya ang pamilya ko noon, kaya wala kaming maraming kondisyon. At saka, ang mga pamamaraan ng mental cultivation na binigay sa amin para linangin ay sa pangkalahatan ay mas mapayapa. Kahit na may mangyari, ito ay higit sa lahat ay isang pinsala sa aming mga meridian na pumihil sa aming paglilinang. Bihira na makita ang isang taong mahina. Paliwanag ni Minerva. Sige, pero kahit na, Minerva, bakit mo nasabi na hanggang sa nascent soul stage ka lang makakapag-cultivate? Ni hindi mo alam kung mayroon kang iisang spiritual root attribute? Nagtataka na tanong ni Terence. Hindi ba ito ang sinabi mo sa akin? Sabi mo dati may fire attribute ako, kaya pwede kung I practice ang wildfire 8 trigrams poems mo, right? Sumagot si Minerva. Og. Hindi nakaimik si Terence. Kaya ito ang inaasahan ni Minerva. Ngumiti lang siya at umiling, noong nililipat ko si Zinchi sa iyo, natuklasan ko lang na ang iyong Zinchi ay may fire attribute. Hindi ko naman sinabi na isa lang ang attribute. Siguro may iba pang attributes, pero hindi pa nadidiscover. Oh, nakikita ko. Tumango si Minerva, bahagyang namumula ang kanyang mukha. Nakikita mo, kahit na ito ay talagang isang solong katangiang ugat ng espiritu, hindi kailangang panghinaan ng loob dahil ang bawat katawan ng magsasaka ay maaaring may mga nakatago o maling katangian. Imposibleng matukoy ang mga ito gamit ang mga ordinaryong pamamaraan, at mahirap na matuklasan ang mga ito ng mag-isa. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng napaka-propesyonal na mga pamamaraan ng pagsubok maaari mong makita ang mga ito, at marahil ay magkakaroon ng isang sorpresa. Sabi ni Terence, kasunod ng script. Oo. Kahit na si Minerva ay walang gaanong ambisyon, nang marinig niya ang mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay hindi pa rin namamalayan na nagpapakita ng kaunting pananabik. Sa katunayan, kahit na ang mga resulta ng pagsubok ay nagpapakita na walang nakatagong mga katangian, mayroon pa ring paraan upang malutas ito. Hanggat umiinom ka ng isang tableta tulad ng nagninangas na Pildores na yang, maaari ka ring artificial na lumikha ng mga maling katangian sa iyong katawan. Bagamat ang aktwal na epekto ng mali at nakatagong mga katangian ay hindi maihahambing sa likas na tunay na mga katangian, maaari mo pa ring linangin ang kaukulang pamamaraan ng puso, hanggat hindi ito magtagumpay. Hanggang sa mahiwagang yugto ng ascension. Sabi ni Terence habang nakatingin sa booklet. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay espesyal na naka-annotate sa gilid. Sa dulo, may karagdagang nakabold na pangungusap.
Kahit na ang mga maling katangian na ginawa pagkatapos ng kapanganakan ay maaaring linangin, magiging lubhang mahirap na makapasa sa pagtatasa ng pagpili ng Morningstar Academy. Kung tutuusin, hindi pangkaraniwan ang mga henyong na-recruit nila. Gayunpaman, ito ay hindi isang ganap na bagay, dahil sa teorya, sinumang Jindan Stage Master na may dalawa o higit pang espiritual na mga katangian ng ugat ay maaaring makapasok sa huling pagpili. Kahit na ang panimulang linya ay isang hakbang sa likod ng iba, kung ang huling yugto ng array ng pag-atake, kung ang pagganap ay namumukod-tangi, mayroon pa ring kaunting posibilidad na mapili. Ayon sa booklet, kung ang isa ay makakapasok sa huling pagsusulit, hindi dapat mag-isip ang isa na magpigil, itago pa ang lakas ng isang tao, dahil tiyak na iyon ang pinakakatangahang gawin sa mundo. Huwag isipin na ang huling pagsubok ay napakasimple at ang isa ay kailangan lang umatake sa pagbuo ng pagsubok ng isang beses. Gayunpaman, tiyak na ang tila simpleng pagsubok na ito ang pinakamahalagang bahagi. Kailangang ilabas ng isa ang lahat at hindi magpigil. Dahil basic selection lang ang nakaraang dalawang segment, hindi sila makakatanggap ng atensyon ng alinman sa mga big shot ng academy sa stage. Tanging ang ikatlong segment na ito ang tanging pagkakataon para sa mga kalahok na makatanggap ng atensyon. Ihahambing ng grupo ng mga boss ng academy sa mataas na platform ang pinakamalakas na galaw na magagamit ng mga napiling kalahok ayon sa kanilang kasalukuyang antas ng lakas. Matutukoy nito ang potensyal ng paglilinang ng tao. Kung mas mahusay ang pagganap, mas malaki ang potensyal, at mas madaling makuha ang pabor ng mga boss ng academy. Kung siya ay magpipigil sa oras na ito ay magiging katulad ng pagputol ng kanyang sarili sa Morningstar Academy. Kung ganoon, baka maliga siya at umuwi. Bakit mag-aaksaya ng kanyang enerhiya? Sa prinsipyo, kung ang isang kalahok ay maaaring makapasok sa Morningstar Academy ay direktang tinutukoy ng kanilang pagganap sa ikatlong round. Gayunpaman, mayroong isang pagbubukod. Ang mga taong ito ay hindi kailangang lumahok sa ikatlong round ng pagtatasa at direktang tatanggapin ng academy. Ituturing din silang henyong disipulo kapag nakapasok na sila sa academy ng walang karagdagang pagsubok. Ang espesyal na kaso na ito ay ang katangian ng mutated spiritual roots. Ang tinatawag na katangian ng isang mutated na espiritual na ugat ay tumutukoy sa katangian ng isang espiritual na ugat sa labas ng tradisyonal na 5 elemento. Ito lang ang mapapansin ng mga big shot ng Morningstar Academy. Gayunpaman, kakaunti ang mga tao sa mundo na nagbago ng espiritual na mga ugat, at bihirang makakita ng isa sa 1,000,000 tao. Sa sandaling natuklasan ng ganitong uri ng tao, kahit sa ang academy siya pumunta, ang pagtrato sa isang henyong disipulo ay isang bagay na itinalaga sa bato. Ito lamang ang pinakamababang kondisyon. Maaari pa nga siyang direktang makapasok sa sekta ng nangungunang big shot ng academy. Hindi imposibleng nasa ilalim siya ng utos ng 3 eksperto sa pagbubukas ng bundok na nakaupo sa mataas na plataporma ngayon. 4,310. Ito ay dahil kapag lumaki ang mga cultivator na may mutated na espiritual na mga ugat, lahat ng mga ito ay magagawang patayin ang kanilang mga kapantay sa ilang segundo. Kahit na mayroon lamang silang isang katangian, ang academy ay gagawa ng isang paraan upang lumikha ng isang peking katangian para sa kanila. Posible pang ang tulungan silang humingi ng tulong sa makapangyarihan sa lahat para pinuhin ang profound golden pill. Hanggang sa puntong ito, iyon lang ang nilalamang nakasulat sa maliit na booklet. Sa totoo lang, mahigpit na nagsasalita, ito ay isang paliwanag ng 3 panuntunan sa pagpili. Ito ay isang pagmamalabos na sabihin na ito ay isang lihim na manual upang maipasa ang pagtatasa, ngunit maaari rin itong ituring bilang isang sangkap. Hindi nito ipaparamdam sa mga tao na sila ay dinaya. Lalo na para sa mga taong tulad ni Terence at Minerva na walang alam, ang mga bagay na nakasulat dito ay lubhang kapaki-pakinabang. Kung ikukumpara sa presyo ng 100 espiritual na jade, sulit ito. Not bad. With this booklet, may maiintindihan man lang ako kahit nandito ako para manood ng palabas. Tumawa si Terence kay Minerva at tumingin sa harapan ng mataas na platform. Sa sandaling ito, ang pagpili ay nangyayari sa isang maayos na paraan. Binantayan ng dalubhasang kawani ng academy ang daanan.
Sa tuwing ang isang tao ay pumasa sa pagsusulit, siya ay mag-aanunsyo ng isang numero at ipapapila ang susunod na kalahok. Hanggat ang isa ay naglalabas ng kaunting aura, ang lakas ng Golden Core Stage ay makikita sa isang sulyap. Sa madaling salita, ang unang kondisyon ay talagang hindi nangangailangan ng anumang pagsubok. Matapos tawagan ang numero, maaaring direktang umakyat at pumila. Gayunpaman, sa ikalawang round, higit sa 80% ng mga kalahok ang direktang natanggal. Kung tutuusin, ang kalagayan ng pagkakaroon ng dalawang katangiang espiritual na pinagmulan ay isa ng labis na pag-asa para sa karamihan ng mga tao. Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang mga sarili dahil hindi sila pinapaboran ng langit. Tumingin si Terence at nakita ang isang lalaking may mga pigtail na sinusuri ang kanyang espiritual na pinagmulan. Ang proseso ay hindi komplikado. Ang isa ay kailangan lamang na ilagay ang kanyang kamay sa isang pre-prepared testing stone tablet, ay activate ang mantra at ipasok ang kaunting true chi dito, at ang resulta ng pagsubok ay makukuha kaagad. Ang lalaking naka-plates ay lumapit sa tapyas ng bato at tumayo. Matapos mag-alinlangan at kinakabahang kuskusin ang kanyang mga kamay, ipinatong niya ang kanyang palad sa stone tablet sa ilalim ng pag-uudyok ng staff ng academy at dahan-daang ipinasok ang totoong enerhiya dito. Ilang sandali pa, biglang kumislap ang stone tablet na may pulang apoy. Ito ay tila may halong iba pang mga kulay, ngunit ito ay medyo madilim at mahirap na makilala mula sa ganoong distansya. Kahoy na apoy na dobleng espiritual na mga ugat, pumasa. Pumunta at lumahok sa ikatlong pagsusulit. Agad na nag-anunsyo ang staff ng academy sa malinaw na boses. Nang marinig ito ng iba, tumingin sila sa lalaking nakatali na may hindi maitagong inggit. Sa karaniwan, isa o dalawa lamang sa 10 tao ang nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa ikatlong round. Ibig sabihin, isang hakbang na sila palapit sa Morningstar Academy. Hindi napigilan ng iba na mainggit. Ano? Mayroon akong apoy at kahoy na dobleng espiritual na mga ugat. Ang unang reaksyon ng lalaki sa plates ay hindi maging masaya. Sa halip, natigilan siya. Hindi makapaniwalang bumulong siya, bakit ko naaalala na mayroon akong isang uri ng apoy na nag-iisang espiritual na ugat. Wala siyang gaanong pag-asa para dito noong una, dahil may sumubok na sa kanyang espiritual na pinagmulan noon. Noong panahong iyon, mayroon lamang siyang apoy na espiritual na mga ugat, at walang kahoy na espiritual na mga ugat. Hindi niya inaasahan na ang matandang inahin ay magiging isang pato, at bigla siyang magkakaroon ng apoy at kahoy na dobleng espiritual na mga ugat. Napatulala talaga siya nito. Ito ay isang hindi inaasahang sorpresa na hindi niya pinangarap. Sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ito ay dapat na resulta ng iba't ibang paraan ng pagtuklas. Noon, ginamit lang niya ang pinakasimpleng attribute detection magic tool, ngunit ito ang pinaka-professional na attribute detection stone tablet. Ang katumpakan ng dalawa ay nasa ganap na magkaibang antas. Hindi pwedeng magkamali ang stone tablet test. Next. Hindi nagpaliwanag sa kanya ang staff ng academy, at direktang bumaling sa susunod na kalahok. Matagal na natigilan ang lalaking naka-plates bago siya biglang napatalon sa tuwa. Itinuro niya ang isang sulok ng karamihan sa labas at sinabing, "Ho, so I'm really a genius. Sobrang galing ko ngayon. Kapag sumali ako sa Morningstar Academy, makikita ko kung sino pa ang maglalakas loob na tingnan ako ng masama. Renan, oras na para ayusin ang score sa pagitan natin. Tatapakan kita ng patag mamaya." Wow. Ang pakiramdam na ito ay parang yumaman sa isang gabi. Hindi itinago ng lalaking naka-plates ang kanyang pagmamataas at pagmamataas. Agad siyang tumawa at tumakbo papunta sa third selection area. Kasabay nito, sa direksyon na tinuturo niya, nanginginig sa galit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na naka-black. Para siyang nataranta. Ang lalaking ito ay dapat na si Renan, ang itinuro ng lalaking naka-plates. Ang karamihan ay tumingin sa kanya na may simpatiya. Sa ibabaw, ang lakas ni Renan ay dapat na mas mataas, ngunit kung ang braided man ay talagang pipiliin ng mga Morning Stars Academy, ang kanilang katayuan ay magiging magkaiba tulad ng langit at lupa. Kung magkakaroon ng salungatan, si Renan ay walang karapatang lumaban. Bigla siyang tatapakan ng kalaban.
Nakakaawa talaga ang lalaking ito. Habang nagsasalita siya, ang braided man ay naiinip na tumakbo papunta sa ikatlong selection area. Sinimulan niyang i-activate ang kanyang martial arts technique ng buong lakas. Ginamit pa niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi man lang nagpipigil, at inatake ang hanay ng pagtatasa sa sobrang galit. Boom! Ang martial technique ng pigtailed na lalaki ay tila napakalakas, ngunit nang tumama ito sa array ng pagtatasa, isang malakas na boom lang ang naganap. Pagkatapos noon, wala nang gumagalaw. Ito ba ay itinuturing na isang pass? Tulala ang lalaking nakaplate sa examiner sa tabi niya. Kasabay nito, hindi niya maiwasang lumingon sa stage. Siya ay nagtanong noon na kung ang isa ay gumanap ng mahusay, ang mga nakatataas ng academy sa entablado ay direktang tatawagan ang tao. Sa madaling salita, kung mapapansin ng sino man ang isa sa kanila, makapasok sila sa Morning Star Academy na pinangarap nila. Masyadong mahina. Ito ay naaayon lamang sa iyong kasalukuyang lakas. Wala namang kakaiba dito. Eliminated. Biglang nanggaling sa tabi niya ang malamig na boses ng examiner. Tungkol naman sa mga taong nasa mataas na entablado na inaabangan ng lalaking nakatali, hindi man lang itinaas ang kanilang mga talukap mula sa simula hanggang sa wakas. Sa isang iglap, naramdaman ng braided man na para siyang nahulog sa isang ice cellar. Ang kanyang orihinal na mapagmataas na ekspresyon ay biglang naging mapait na lang. Sa sandaling ito, sa karamihan ng tao, si Renan, na itinuro pa lang niya, ay nagpakawala ng mahabang hininga. Tumayo siya na may malamig na ngiti at naikuyom ang kamao. Ang kanyang kahulugan ay halata. Nang makita ng mga nakapaligid na tao ang eksenang ito, hindi nila napigil ang tumawa. Masyadong maagang masaya si The Braided Man. Hinihingi niya ito. Karapat-dapat siya. Sa malamig na paghihimok ng examiner ng academy, ang platesman ay tila nawala ang kanyang papel sa pagsusulit. Tulala siyang naglakad palabas, ngunit bago siya bumalik sa katinoan, hinawakan ni Renan na lumapit sa kanya, ang kanyang leeg. Dahil sa ayos ng eksena, hindi agad nakakilos si Renan. Sa halip, kinaladkad niya ang lalaki sa isang sulok. Ang lalaking nakaplates ay wala man lang lakas na lumaban. Kung ano ang susunod na mangyayari, madaling mahulaan ang lahat. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.